Isang boses ng babae ang sumagot, formal at walang emosyon. Good afternoon. Ito po ba si Mrs. Sorella Ledesma? Ako nga, sagot ko. Medyo kinakabahan. Bakit po? Huminto ang boses sa kabilang linya. Isang segundong paghinto na nagpabigat sa hangin. Ma'am, tumatawag po ako mula sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Tungkol po ito sa asawa ninyong si Mr. Dario Ledesma. Ang sandok na hawak ko ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang matinis na kalansing na bumasag sa katahimikan. Ngunit sa pandinig ko, nawalan ng tunog ang paligid. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Anong nangyari sa asawa ko? Hirap kong tanong. Parang may bumara sa lalamunan ko. Nag-out of town siya para sa business trip. Dapat bukas pa ang uwi niya. Ma'am, muling sabi ng babae. At sa pagkakataong ito, may bakas ng awa sa kanyang tono. Ikinakalungkot ko pong ipaalam sa inyo. Mr. Ledesma was declared dead on arrival. Isinugod po siya rito kaninang 1:00 ng hapon. Massive stroke po ang dahilan. Sumakabilang buhay na. Ang dalawang salitang yon ay parang mga pako na ibinaon sa aking puso. Hindi maaari. Kagabi lang magkausap kami. Sabi niya, I love you, Ella. Mag-iingat ka palagi, ha? Kayo ni Leo. Yun ang huli niyang sinabi. Nasaan? Nasaan kayo? Bulong ko, habang ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Pupunta ako. Ma'am, kailangan po naming i-confirm ang address ninyo para sa mga papeles. Ibinigay ko ang address ng bahay namin sa Quezon City. Ang bahay na pinaghirapan kong bayaran sa loob ng 10 taon. Ang bawat sulok nito ay puno ng alaala naming tatlo. Muling nagkaroon ng alanganing paghinto sa kabilang linya. Pasensya na po, ma'am. Pero ang address na nakalista po rito, ang address na ibinigay ng kasama niyang nagdala sa kanya sa ospital ay sa isang condominium unit sa Eastwood. Napahawak ako sa mesa. Ang mga tuhod ko ay biglang nanghina. Eastwood? Bakit doon? Wala kaming kakilala roon. Ano ang address? Tanong ko. Ang boses ko ay basag na. Binigkas ng nurse ang isang address na hindi ko kailanman narinig sa buong buhay ko. Isang pangalan ng gusali na banyaga sa aking pandinig. Isang unit number na walang kahulugan sa akin. Iyon ang pangalawang sampal. Mas malakas. Mas masakit. Hindi pa man ako nakakabawi sa pagkabigla. Isang malakas na pagkalabog sa pinto ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Hindi katok, kalabog. Agad itong bumukas at iniluwan nito ang biyanan kong si Isabela at ang bayaw kong si Ramon. Ang kanilang mga muka ay hindi nagpapakita ng pagluluksa, kundi ng pagkainip at pag-aalala para sa ibang bagay. Nakita nila akong nakatayo roon. Tulala at basang-basa ang mukha ng luha. Lumapit si Isabela at sa isang saglit umasa ako. Umasa ako sa isang yakap, sa isang salitang magpapagaan sa loob ko. Umasa ako sa kahit kaunting habag mula sa ina ng lalaking minahal ko. Ngunit hindi yakap ang ibinigay niya, kundi isang utos. Tinuro niya ako. Ang kanyang mga mata ay matalim at nanunumbat. Tumigil ka sa pag-iyak, Sorella. Marami tayong dapat ayusin. Huwag mong ipahiya ang pangalan ng mga Ledesma. Ang lamay ay isang entablado. At sa entabladong yon, si Isabela ang reyna. Nakasuot ng itim na bestida at isang korona ng pagpapanggap. Nasa isang mamahaling funeral home, kami sa Quezon City, isa na pinili ni Isabela dahil dito raw, ibinuburol ang mga importante at may sinasabi sa lipunan. Manhid ang buong katawan ko. Sumusunod lang ako sa agos, sa mga utos, sa mga dapat gawin. Ang isip ko ay nasa ibang lugar, lumulutang sa pagitan ng alaala ng mga ngiti ni Dario at ng malamig na katotohanan ng address sa Eastwood.
Dapat ang pinakamahusay sa lahat. Sabi ni Isabella sa funeral director, ang boses niya ay malakas para marinig ng lahat. Ang kabaong, gusto ko yari sa mahogany. Ang mga bulaklak, dapat puting rosas, galing pa sa Baguio. At para sa mga bisita, kailangan natin ng catering. Ayokong mapahiya ang anak ko. Ayokong isipin ng mga tao na tinipid natin siya sa kanyang huling paalam. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa aking sentido. Sila ang nag-ayos ng lahat nang hindi man lang ako kinakausap. Tumingin ako sa listahan ng presyo at ang mga numero ay nagsimulang sumayaw sa aking paningin. Ang halaga ng kabaong pa lang ay katumbas na ng 6 na buwang sweldo ko. Huminga ako ng malalim at nilapitan ko siya. Mama, pabulong kong sabi, hindi po yata natin kaya yan. May naipon kami ni Dario, pero hindi po ganyan kalaki. Tumingin sa akin si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hinila niya ako sa isang sulok, malayo sa pandinig ng iba. Ano ka ba, Sofia? Huwag kang ngang gumawa ng eksena. Anya sa mababang boses na puno ng pagbabanta. Utang mo yan kay kuya. Binigyan kanya ng magandang buhay. Dinala kanya rito sa Maynila. Binigyan kanya ng apelyidong Ledesma. Trabaho mong bigyan siya ng disenteng libing. Huwag kang mag-alala sa pera. Gamitin mo ang pera ninyo. Pera namin. Ang pera na ako lang ang nag-ipon. Bumalik ako sa bahay ng gabing iyon na parang kaluluwang naglalakad. Ang bigat sa dibdib ko ay halos hindi ko na makayanan. Pagpasok ko sa kusina para uminom ng tubig, nakita ko ang sarili ko sa salamin ng bintana. Isang babaeng namumutla, may malalalim na eye bags at mga matang pagod ng umiyak. Doon, sa katahimikan ng sarili kong tahanan, tuluyan akong napahagulgol. Iyak na walang tunog, para hindi magising ang natutulog kong anak. Naramdaman ko ang maliliit na braso na yumakap sa aking mga binti. Pagtingin ko sa ibaba, nakita ko ang aking 10 taong gulang na si Leo, gising at nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kinuha niya ang kanyang maliit na inhaler mula sa bulsa ng kanyang pantulog. Huminga ng malalim at pagkatapos ay mas hinigpitan ng yakap sa akin. Don't cry, Mama. Bulong niya. I'm here. Sa mga salitang yun, mas lalo akong naiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng kaunting ginhawa. May dinukot siya sa kanyang bulsa, isang maliit na piraso ng tsokolate. Itinulak niya ito sa nanginginig kong palad. Ang munting regalong iyon, ang dalisay na pagmamahal ng aking anak, ang tanging nagbigay sa akin ng lakas. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa bangko. Kailangan kong makuha ang pera para sa libing, para kay Leo, para sa amin. Pumila ako at nang ako na ang nasa counter, ibinigay ko ang passbook ng aming joint account. Good morning po, ma'am, sabi ng teller. Ano po ang sa atin? Magwi-withdraw sana ako, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Kinuha ng babae ang passbook, nag-type sa kanyang computer. Nakita kong kumunot ang kanyang noo. Nag-type siyang muli. Ma'am, Ledesma po? Opo, sagot ko. Kinakabahan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalangan. Ma'am, pasensya na po, pero halos wala na pong laman ang account na ito. Parang may humila ng sahig mula sa aking mga paa. Ano? Imposible. Dapat may laman yan. Gusto niyo po ba ng kopya ng bank statement para makita ninyo ang mga huling transactions? Magalang niyang tanong. Tumangulang ako, hindi makapagsalita. Inabutan niya ako ng ilang pirasong papel. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ko ang mga ito. Ang mga withdrawal, linggo-linggo, malalaking halaga. At ang mga detalye ng pinaggamitan, mga mamahaling restaurant, isang kilalang jewelry store at buwanang bayad sa renta. Para sa eksaktong condominium unit sa Eastwood
kung saan natagpo ang patay si Dario. Nakalabas ako ng bangko na hindi ko alam kung paano. Hawak-hawak ko ang mga papel na yon, ang resibo ng kataksilan ng aking asawa. Hindi lang niya ako niloko, ninakawan niya ako. Ninakawan niya ang sarili naming anak. Nakatayo ako sa gitna ng isang abalang bangketa, ngunit wala akong marinig. Wala akong makita. Ang tanging tanong na umuugong sa isip ko ay, paano ngayon? Bukas na ang libing. Saan ako kukuha ng pera para ilibing ang lalaking sumira sa akin? May mga bagay na hindi nabibili ng pera, pero may mga pagkakataon na ang kawalan nito ang sisira sa lahat ng may halaga sa'yo. Para mabayaran ang paunang bayad sa funeral home, kinailangan kong gawin ang isang bagay na isinumpa kong hinding-hindi ko gagawin. Binuksan ko ang maliit na baul na naglalaman ng mga alaala ng aking ina. Kinuha ko mula roon ang isang pares ng gintong hikaw. Simple pero kumikinang. Ito na lang ang natitirang pisikal na alaala niya sa akin. Suot niya ito sa huling litrato naming magkasama. Habang nakatayo ako sa loob ng isang malamig na sanglaan, ipinatong ko ang hikaw sa salaming estante. Ang lalaking sumuri rito ay walang emosyon. Tiningnan niya ito gamit ang isang maliit na lente, tinimbang, at sinabi ang isang halaga na parang sampal sa alaala ng aking ina. Pumayag ako. Wala akong pagpipilian. Ang pera na iniabot niya sa akin ay malamig at mabigat sa aking palad. Ang presyo ng aking kahapon para sa isang libing na puno ng pagkukunwari. Pagkatapos ng libing, nang ang mga pekeng luha ay natuyo na at ang mga bisita ay nagsiuwian na, doon ipinatawag ni Isabela ang isang family meeting. Sa sala ng sarili kong bahay, umupo sila ni Ramon sa sofa na para bang sila ang may-ari, habang ako ay nakatayo sa kanilang harapan na parang isang kasambahay na tatanggap ng utos. Ngayong tapos na ang lahat, kailangan na nating ayusin ang mga dapat ayusin. Panimula ni Isabela, ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol. Ang bahay na ito, Sorella, ay pamana ng aming mga magulang. Dito lumaki si Dario. Pag-ari ito ng mga Ledesma. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Pero mama, kami po ni Dario ang nagbabayad nito buwan-buwan. Pangalan ko po ang nakalagay sa titulo. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa bibig ni Ramon. Pangalan mo? Dahil ikaw lang ang may dissenting credit history noon. Pero pera ni kuya ang ginamit dyan. Kaya sa amin pa rin yan. Nakikigamit ka lang. Gumuho ang mundo ko. Ang mga pader na pinagpuyatan ko, ang sahig kung saan unang gumapang si Leo, ang hardin kung saan kami naglalaro. Lahat ng yon ay gusto nilang kunin. Hindi kayo maaring manatili rito. Pagpapatuloy ni Isabela, diretsong nakatingin sa akin. Isang buwan. Binibigyan ka namin ng isang buwan para mag-impake at humanap ng malilipatan. Pero si Leo, halos pabulong kong sabi, ang aking boses ay nanginginig sa pagpigil ng luha. May hika po ang bata. Kailangan niya ng pamilyar na lugar. Hindi po kami pwedeng basta-basta umalis. Tumingin sa akin si Isabela na para bang sinabi ko ang isang pinakakatawa-tawang bagay sa mundo. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Problema mo na yan. Hindi namin responsibilidad ang anak mo. Ang mga salitang yon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa o respeto ko para sa kanila. Wala silang pakialam, hindi sa akin, lalo na sa sarili nilang apo. Umalis sila na iniwan akong nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig sa galit at takot. Takot para sa aking anak. Ano ang gagawin ko? Saan kami pupunta? Wala kaming pera. Wala kaming malalapitan. Nang gabing iyon, pumasok ako sa kwarto ni Leo. Natutulog siya ng mahimbing. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas baba. Hinaplos ko ang kanyang buhok at niyakap siya ng mahigpit, maingat na hindi siya magising. Inamoy ko ang kanyang buhok
Isang amoy na nagbibigay sa akin ng kapayapaan at lakas. At doon, sa dilim, habang yakap ko ang pinakamahalagang yaman ko, isang pangako ang binitiwan ko sa aking sarili. Hindi tayo aalis dito, anak. Hinding-hindi. Sa gitna ng aking desperasyon, biglang may naalala ako. Si Cindy, isang dati kong katrabaho. Naalala ko ang kwento niya tungkol sa legal na problema ng kanyang pamilya at kung paano sila natulungan ng isang abogado. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahanap ko ang numero niya sa aking lumang cellphone. Nag-text ako. Cindy, pasensya na sa abala. Tatanong ko lang sana kung natatandaan mo pa ang pangalan ng abogado ninyo noon. Kailangan ko ng tulong. Yung matino at maaasahan sana. Ilang minuto ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay nagpapabigat sa aking dibdib. Nang sa wakas ay tumunog ang aking telepono, halos hindi ko ito birani tingnan. Isang bagong mensahe. Mula kay Cindy. Attorney Mateo Rizal, ito ang address ng opisina niya. Puntahan mo bukas. Sa ilalim ng mga salitang yon ay isang address sa Makati. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin doon. Ngunit sa pagkakataong yon, ang text message na yon ang naging tanging sinag ng liwanag sa napakadilim kong mundo. Ang biyahe papuntang Makati ay isang biyahe papunta sa ibang mundo. Mula sa pamilyar na ingay ng aming lugar, pumasok ako sa isang kaharian ng salamin at bakal. Matatayog na gusali na sumusundot sa langit. Mga taong naglalakad ng mabilis, suot ang kanilang mga mamahaling damit at abala sa kani-kanilang mga telepono. Sa bawat hakbang, lalo akong nanliit. Ang suot kong luma, pero malinis na bestida at sapatos na may kaunting gasgas ay tila isinisigaw na hindi ako kabilang dito. Ang opisina ni Attorney Mateo Rizal ay nasa 14 na palapag ng isang makintab na gusali. Ang loob nito ay hindi tulad ng inaasahan ko. Hindi ito malamig at nakakatakot. Sa halip, amoy luma at bagong libro ang sumalubong sa akin na may kasamang banayad na amoy ng kapeng barako. Puno ng mga aklat ang mga estante at ang mesa ng abogado ay may maayos na mga tumpok ng dokumento. Isang lugar na pinag-isipan, hindi lang basta pinagtrabahuhan. Lumabas mula sa isang pinto ang isang lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang 50 taon. May mga puti ng hibla sa kanyang buhok, nakasuot ng salamin, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado at nagpapahiwatig ng talino. Ngumiti siya ng bahagya. Miss Sorella Montinola? Tanong niya, gamit ang aking pangalan noong dalaga pa ako na nakasulat sa logbook. Ledesma po. Mahina kong pagtatama. Sorella Ledesma. Pasensya na, Attorney Mateo Rizal. Pagpapakilala niya, inilahad ang kanyang kamay. Please have a seat. Gusto mo ba ng tubig? Kape? Umiling lang ako at umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Inilabas ko mula sa aking lumang bag ang isang brown envelope na naglalaman ng lahat ng dokumentong meron ako. Ang titulo ng bahay, mga resibo ng buwis, ang death certificate ni Dario. Nanginginig ang mga kamay ko habang inilalatag ko ang mga ito sa kanyang mesa. Take your time, sabi niya sa isang mahinahong boses na nakatulong para kumalma ang nagwawala kong dibdib. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Mrs. Ledesma? At doon nagsimula akong magkwento. Sinabi ko ang lahat. Ang pagkamatay ni Dario, ang kondominium sa Eastwood, ang naubos na bank account, at ang banta ng aking mga biyenan na palayasin kami ni Leo sa sarili naming bahay. Habang nagsasalita ako, walang paghuhusga sa kanyang muka. Nakikinig lang siya, paminsan-minsan ay tumatango. Hinahayaan akong ilabas ang lahat ng bigat na matagal ko nang kinikimkim. Nang matapos ako, ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang ugong ng aircon at ang aking mga pigil na paghikbi. Salamat sa pagtitiwala, sabi ni Attorney Rizal.
Kinuha niya ang mga dokumento, isinuot muli ang kanyang salamin, at sinimulang suriin ang mga ito isa-isa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Bawat paglipat niya ng pahina ay parang isang dagok sa aking puso. Ito na yon. Sasabihin na niya sa akin na wala akong laban, na wala akong pag-asa. Itinuon niya ang kanyang pansin sa titulo ng lupa. Matagal niya itong tinitigan. Ibinalik. Tiningnan muli. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa akin. Mrs. Ledesma, simula niya at napahawak ako ng mahigpit sa aking bag. May itatanong ako sa iyo. Kailan pa kayo huling gumamit ng Montinola sa pangalan ninyo? Napakunot ang noo ko. Po, bago pa po ako ikasal, 12 taon na po ang nakakaraan. Bakit po? Hindi siya sumagot. Sa halip, marahan niyang itinulak ang titulo ng lupa sa ibabaw ng mesa patungo sa akin. Itinuro niya ang isang linya na nakaprint sa malalaking letra. Pakibasa mo kung anong pangalan ang nakalagay diyan. Utos niya. Yumuko ako at sinundan ng aking daliri ang kanyang itinuturo. At doon, sa ilalim ng mga salitang registered owner, nakasulat ng malinaw at walang duda ang mga salitang ito. Sorella S. Montinola, pangalan ko noong dalaga. Walang Ledesma, walang Dario. Nang bilhin ninyo ang bahay na ito, paliwanag ni attorney. Rizal, dahil mas maganda ang iyong credit history, ipinayo ng bangko na sa iyo ipangalan ng lahat para mas madaling maaprubahan ng loan. Ang asawa mo ay co-borrower lamang, pero hindi siya co-owner. Tumingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ano pong ibig sabihin niyan? Ngumiti si attorney. Rizal sa unang pagkakataon, isang ngiting nagbibigay liwanag. Ang ibig sabihin niyan, Mrs. Ledesma, ay walang karapatan ang mga biyenan mo. Hindi ka nila maaring palayasin. Sa mata ng batas, ang bahay at lupa, kung saan ka nakatira, ay sayo. Period. Nakatulala lang ako sa kanya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Sayo, sayo, sayo. Paglabas ko ng gusaling iyon, sikat na sikat ang araw. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, hindi ako nasilaw. Sa halip naramdaman ko ang init nito sa aking balat. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. Ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, alam kong may hawak na akong sandata. Pag-uwi ko sa bahay may nagbago. Walang nabawas na gamit, walang naibang ayos, pero iba na ang pakiramdam. Ang hangin ay tila mas magaan. Ang bawat sulok ay hindi na lang alaala ng kahapon, kundi isang pangako para sa kinabukasan. Hindi na ito ang bahay na ipinagkaloob sa akin ni Dario. Ito ang bahay na pag-aari ko. Ito ang kuta na poprotekta sa aking anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pag-usbong ng isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ko. Galit. Isang malamig at tahimik na galit. Hindi ito ang uri ng galit na sumisigaw at nagwawala. Ito ang galit na nag-iisip, nagpaplano, at naghihintay ng tamang pagkakataon. Kinagabihan, tumunog ang aking lumang cellphone. Nakarehistro ang pangalan ni Isabela sa screen. Huminga ako nang malalim bago sagutin. Ipinapaalala sa sarili ang payo ni attorney. Rizal, huwag kang magpapakita ng kahit anong pagbabago. Sa ngayon, ikaw pa rin ang dehadong byuda sa paningin nila. Hello, ma? Sagot ko. Pinipilit na gawing kaawa-awa ang aking boses. O ano na? Nasaan ka na naman maghapon? Bungad niya. Walang kahit anong pagbati. Naghahanap ka na ba ng malilipatan? Malapit nang matapos ang isang linggo. Kinagat ko ang aking labi para pigilan ang salitang gustong kumawala. Opo ma, naghahanap-hanap na po. Medyo mahirap lang po talaga dahil sa budget. Wala akong pakialam sa budget mo. Mabilis niyang sagot. Basta bago matapos ang buwan, gusto ko wala na kayo dyan. Maliwanag? Opo ma, sagot ko.
na parang isang maamong tupa. Pagkababa ng telepono, hindi ako naiyak. Sa halip, tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng natututo nang magsuot ng maskara. Sinimulan kong gawin ang ipinayo ni Attorney Rizal. Ang digmaan ko ay hindi sa sigawan, kundi sa papel at ebidensya. Sinimulan kong halongkatin ang mga lumang gamit ni Dario, ang mga bagay na hindi niya dinala sa kanyang ibang buhay. May isang malaking kahon sa ilalim ng aming kama na puno ng mga lumang dokumento, mga lumang litrato at mga resibo. Ang amoy ng lumang papel at naptalina ang sumalubong sa akin. Sa una, puro mga ordinaryong bagay lang ang nakita ko. Mga resibo mula sa hardware, mga lumang card ng Pasko. Ngunit habang palalim ako ng palalim, nagsimulang lumitaw ang mga piraso ng kasinungalingan. May mga resibo mula sa mga hotel na hindi niya kailanman nabanggit. Mga credit card statement na nagpapakita ng mga biniling alahas na hindi ko kailanman nakita. Lalo na natanggap. At sa ilalim ng lahat, nakita ko ito. Isang litrato. Si Dario, masayang-masaya, may nakaakbay na babae. Si Lenora, base sa paglalarawan ng nurse. Nakangiti sila sa kamera, ang kanilang mga muka ay magkadikit. Ang kamay ng babae ay nakahawak sa dibdib ni Dario, sa mismong lugar kung saan dapat naroon ang puso niya. Sa likod ng litrato, may nakasulat na kamay. My one and only, Love L. Walang luhang pumatak. Sa halip, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa akin. Kinuha ko ang litrato, kasama ang lahat ng resibo at credit card statement. Maingat kong inilagay ang lahat sa loob ng brown envelope na ibinigay sa akin ni Attorney Rizal. Hindi na ito mga piraso ng papel, mga bala na ito. Bawat isa ay patunay ng kanilang mga kasinungalingan, ng kanilang kasakiman. Naalala ko ang isa pang payo ng abogado. Alamin mo ang lahat ng utang na iniwan niya. Bawat sentimo. Binuksan ko ang aming lumang laptop na medyo mabagal ng mag-boot. Sa tulong ng internet, nahanap ko ang online portal ng credit card company na laging gamit ni Dario. Gamit ang mga personal na impormasyon niya na sa ulado ko pa at pagkatapos ng ilang subok na hula sa kanyang security question na sa kabalintunaan ay pangalan ng alaga naming aso. Noong bago pa lang kami, nagawa kong buksan ang account. Ang aking mga mata ay dumaan sa isang listahan ng mga gastos na parang hindi totoo. Isang mamahaling bag na katumbas ng isang taon kong ipon, mga alahas, mga 5-star hotel, at may isang pangalan ng restaurant na pamilyar sa akin. Isang mamahaling steakhouse sa The Fort. Tiningnan ko ang petsa. Iyon ang araw ng aming huling anibersaryo. Ang sabi sa akin ni Dario noon ay may biglaan siyang trabaho kaya umorder na lang kami ng pizza sa bahay. Habang kumakain kami ni Leo ng murang pizza, siya pala ay nagpapakasasa sa mamahaling pagkain kasama ang kanyang kabit. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa pag-scroll ko pababa, nakita ko ang mga paulit-ulit na bayad sa isang kilalang department store. At ang mga reference number, mga gamit sa bahay at mga damit na panlalaki. Bigla kong naalala ang bagong flat screen TV na ipinagmalaki ni Ramon noong nakaraang buwan. Ang bagong bestida na suot ni Isabela sa isang binyag na ipinagyabang pa niya sa akin. Ang bagong cellphone ni Ramon. Ang lahat ng yon, galing pala sa akin ang lahat. Sa pawis ko. Sa pagtitipid ko sa pagkain, sa kuryente, sa lahat. Ang perang dapat sana ay para sa gamot at kinabukasan ni Leo ay ginamit nilang pambili ng kanilang mga luho. Habang nakatitig ako sa screen, ang galit sa loob ko ay nag-aapoy na. Hindi na ito ang malamig na galit kanina. Ito ay nagbabaga. Ito ay sumisigaw ng katarungan. Biglang tumunog muli ang telepono ko. Ang ringtone tindinato nito ay parang isang alarma na gumising sa akin mula sa masamang panaginip. Numero ni Attorney Rizal. Sinagot ko agad. Mrs. Ledesma, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nagawa mo na ba ang pinapagawa ko?
Opo, attorney. Lahat. Sagot ko, ang boses ko ay matatag sa unang pagkakataon. Good. Anya, handa ka na ba para sa susunod na hakbang? Tumingin ako sa refleksyon ko sa madilim na screen ng laptop. Isang babaeng pagod, pero may apoy na sa kanyang mga mata. Handang-handa na po, sagot ko. Bigyan mo sila ng isang pagkakataon, Mrs. Ledesma, sabi sa akin ni attorney. Rizal sa telepono. Hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. Para masabi mo sa sarili mo at sa harap ng batas na sinubukan mong ayusin ang lahat sa mapayapang paraan. Ang pagpunta sa bahay ng mga Ledesma ay parang pagpasok sa hawla ng mga leon. Dito ako unang dinala ni Dario bilang nobya niya, 12 taon na ang nakalipas. Dito ko naranasan ang mga unang patutsada ni Isabela. Ang bahay na ito, bagamat maayos tingnan sa labas, ay puno ng mga alaalang masakit at mabigat. Naabutan ko si Isabela sa sala, nanonood ng isang teleserye habang kumakain ng chicharon. Si Ramon naman ay nakahiga sa mahabang sofa, nagsa-cellphone, para bang walang nangyari. Para bang hindi sila ang dahilan kung bakit gabi-gabi akong hindi makatulog. Oh, napadalaw ka? Tanong ni Isabela. Hindi man lang inaalis ang tingin sa telebisyon. Nakahanap ka na ba ng mauupahan? Baka kailangan mo ng karton. Marami kami sa likod. Humigpit ang hawak ko sa strap ng aking handbag. Para kay Leo. Sofia. Para kay Leo. Magandang hapon po, Mama. Bayaw. Formal kong bati. Nandito po ako para mag-alok ng isang kasunduan. Doon lang sila napatingin sa akin. Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Ramon. Kasunduan? Wow! Anong karapatan mong mag-alok ng kahit ano? Baka naman nakakalimutan mo, Sofia, na dahil sa amin kaya ka nakatira sa Maynila. Kung hindi dahil kay Kuya, baka nagsasaka ka pa rin sa Bicol. Hindi ko pinansin ang kanyang pangiinsulto. Tumingin ako ng diretso kay Isabela. Mama, alam ko po ang gusto ninyo. Gusto ninyo ang bahay. Gusto ninyo ng pera. Abay dapat lang. Kami ang pamilya. Kami ang Ledesma. Sigaw ni Isabela. At sa wakas ay ibinaba ang hawak niyang chicharon. Heto po ang alok ko. Pagpapatuloy ko, pinipilit na panatilihing kalmado ang aking boses. Hayaan ninyo kaming manatili ni Leo sa bahay. Hayaan ninyo kaming mamuhay ng tahimik. Bilang kapalit, kakalimutan ko na ang lahat ng perang nawala sa bank account. Hindi ko nahahabulin ang mga ginastos ninyo gamit ang credit card. Patawad na. Quits na tayo. Natahimik sila. Sa isang saglit, umasa ako. Umasa akong makikita nila ang luhika. Umasa akong tatanggapin nila ang alok na mas pabor pa sa kanila. Ngunit ang sumunod na tawa ni Isabela ay mas malakas, mas mapanlait. Para itong isang ingay na dumurog sa natitira ko pang pag-asa. Nababaliw ka na ba? Anya, habang pinupunasan ang luha sa gilid ng kanyang mata dahil sa pagtawa. Bakit kami papayag dyan? Amin ang bahay. At ang pera? Pera iyon ng anak ko. Karapatan naming gastusin yon. Gagamitin mo pa ang sakitin mong anak para lang makuha ang gusto mo? Segunda ni Ramon. Umupo na siya mula sa pagkakahiga. Napakadesperada mo na talaga, Sofia. Huwag kang mag-alala. Kapag napaalis na namin kayo, baka ihulog namin sa iyo ang ilang libo, paminsan-minsan, para sa pamasahe mo. Habang nagsasalita sila, ang nanginginig kong kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng luma kong handbag. Iyon na lang ang tanging bagay na pamilyar at akin sa loob ng bahay na yon. Hindi na ako sumagot. Tinitigan ko lang silang dalawa. Ang kanilang mga mukhang gahaman, ang kanilang mga matang walang bakas, ng kahit katiting na awa para sa sarili nilang apo. Doon, naintindihan ko. Hindi sila titigil, kahit kailan. Hanggat may nakikita silang makukuha mula sa akin, hindi sila titigil. Tumayo ako ng tuwid, walang salita. Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad palabas. Hoy! Hindi pa tayo tapos mag-usap.
Sigaw ni Isabela sa likuran ko. Pero para sa akin, tapos na. Tapos na ang lahat. Paglabas ko sa pinto nila, hindi ako lumingon. Naglakad ako sa kalsada, hindi alintana, ang init ng araw. Kinuha ko ang aking cellphone, ang aking mga daliri ay hindi na nanginginig. Matatag na. Hinanap ko ang numero ni Attorney Rizal at pinindot ang call button. Wala nang awa, wala nang pakiusap. Tapos na ang pagiging maamo. Attorney? Sabi ko nang sagutin niya ang tawag. Ako to, si Sofia. Sinubukan ko po. Ginawa ko ang ipinayo ninyo. Sabi ko, habang ang mga sasakyan ay humaharurot sa aking tabi. Pero ayaw nila. Ituloy na po natin. Pumunta ako sa Eastwood hindi dahil sa utos ng abogado, kundi dahil sa utos ng sarili kong puso na basag. Kailangan kong makita ang mukha ng babaeng pinili ni Dario kaysa sa amin ni Leo. Kailangan kong tumingin sa kanyang mga mata at hanapin ang sagot sa tanong na bumabagabag sa akin gabi-gabi. Bakit? Ang condominium building ay isang tore ng salamin na kumikinang sa ilalim ng araw. Habang nasa elevator ako paakyat sa penthouse, tiningnan ko ang aking itsura sa salamin. Isang ordinaryong babae. Suot ang kanyang pinakamatinong damit papunta sa pugad ng kasalanan. Para akong isang munting ibon na naligaw sa gubat ng mga buwitre. Kumatok ako sa pinto ng unit. Ang bawat katok ay parang dagok sa sarili kong dibdib. Ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay bumukas ang pinto. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi tulad ng inaasahan ko. Sa litrato, siya ay mukhang masaya at walang inaalala. Pero ang babaeng nagbukas ng pinto ay iba. Mas bata nga siya sa akin. Marahil ay nasa mga huling taon ng kanyang 20s, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod. Ang mamahaling bestida na suot niya ay bahagyang lukot at ang kanyang buhok ay magulo. Hindi siya mukhang kontrabida sa isang pelikula. Mukha siyang isang taong pasan ang daigdig. Sino po sila? Tanong niya. Ang boses niya ay mahina. Ako si Sorella, sabi ko, at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Pagkilala. Takot. Asawa ako ni Dario. Yumuko siya at umatras para bigyan ako ng daan. Pumasok ka, Anya. Ang loob ng condominium ay hindi tulad ng inilarawan sa aking isipan. Oo, maganda ang mga gamit. Malaki ang telebisyon. May magandang tanawin ng syudad mula sa bintana. Ngunit magulo. May mga kahon sa isang sulok na hindi pa nabubuksan. May mga sobre ng bills na nakakalat sa mesa. Hindi ito pugad ng pag-ibig. Ito ay isang istasyon ng paghihintay sa kawalan. Upo ka muna, alok niya. Gusto mo ng tubig? Umiling ako. Gusto ko lang malaman kung bakit. Sabi ko, ang mga salita ay hirap lumabas sa aking bibig. Umupo siya sa sofa sa tapat ko. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Tumingin siya sa sahig. Kasi sinungaling siya. Nagulat ako sa sagot niya. Ano? Sabi niya sa akin, annulled na siya. Sabi niya, mayaman siya, isang successful na negosyante. Pagpapatuloy niya at sa wakas ay tumingin sa akin. Nakita ko ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Pinangakuan niya ako ng lahat. Isang magandang buhay, isang pamilya. Naniwala ako. Tiningnan niya ang paligid ng magulong unit. Itong kondo, nakapangalan sa akin ang renta. Ang mga gamit na ito. Hulugan, nakapangalan din sa akin. Pinautang niya ako sa bangko para sa negosyo raw namin. Pero wala. Wala akong nakita. Ngayong patay na siya. Ako ang hinahabol ng mga bangko. Ako ang sisingilin para sa lahat. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang galit na kanina ay nag-aalab sa aking dibdib ay biglang napalitan ng isang emosyon na hindi ko inaasahan. Awa. Ang babaeng ito, hindi siya ang kalaban. Biktima rin siya. Wala akong pera. Bulong niya. At doon na tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Wala akong pamilya rito sa Maynila.
Hindi ko alam ang gagawin ko. Tumayo ako at nilapitan siya. Hindi ko alam kung bakit, pero umupo ako sa tabi niya. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siyang umiyak. Dalawang babae na sinira ng iisang lalaki. Nang tumahan na siya, tumayo siya at pumasok sa isang kwarto. Bumalik siya na may dalang isang maliit na kahon. Isang lumang kahon ng sapatos. Mga gamit niya, sabi niya. Iniabot ito sa akin. Naiwan niya rito. Ayoko nang makita ang kahit anong pag-aari niya. Kunin mo na lahat. Please. Kinuha ko ang kahon. Magaan ito. Pagbukas ko, puro mga lumang gamit lang ang laman. Ilang luma at nalukot na damit. Isang sirang relo, isang pamilyar na pabango. At sa ilalim ng lahat, may isang maliit at itim na kwaderno. Binuklat ko ito. Sulat kamay ni Dario. Hindi ito isang diary, isa itong ledger. Sa isang column, nakalista ang mga petsa at halaga na may titulong Hiram kay Ella. Halos lahat ng sweldo ko sa loob ng maraming taon ay nakalista doon. Sa kabilang column, may isa pang listahan. Loan L. Mga malalaking halaga. Ang perang inutang ni Lenora. At sa huling pahina, may isa pang listahan na nagpatigil sa paghinga ko. Ang titulo, Bigay kay Mama/Ramon. Nakadetalye doon ang bawat pisong ibinigay niya sa kanila. Pambili ng TV, pambayad sa credit card ni Isabela, pang down payment sa motor ni Ramon. Isinara ko ang kwaderno. Ito na. Ito ang ebidensya. Ang patunay na hindi lang si Dario ang may kasalanan. Ang kanyang pamilya ay kasabwat. Alam nila. Nakikinabang sila. Tumingin ako kay Lenora. Salamat, sabi ko. At sa unang pagkakataon, tapat ito. Umalis ako sa kondominium na yon, nadala ang kahon. Hindi ako umalis bilang isang asawang talunan. Umalis ako bilang isang investigador na nakahanap ng pinakamahalagang ebidensya. Tapos na ang pag-iyak. Simula na ng paniningil. May mga araw na gumigising kang alam mong may magbabago. Ang araw na yon ay isa sa mga yon. Hindi na ako ang biyudang nagluluksa. Ako na ang may-ari ng bahay na ito. Ako na ang magtatakda ng mga patakaran. Ang una kong ginawa ay tumawag sa bangko. Gamit ang death certificate ni Dario, ipina-freeze ko ang lahat ng credit card na nakapangalan sa kanya bilang principal card holder. Yes, permanently, sabi ko sa kausap ko sa telepono. Ang aking boses ay matatag at walang alinlangan. At paki-block na rin po ang lahat ng supplementary cards under his account. Alam kong hawak ni Isabela at Ramon ang mga supplementary card na yon. Ang mga credit card na ginagamit nilang parang sarili nilang pera. Pagkatapos, tumawag ako ng isang locksmith. Isang matandang lalaki na may mabait na ngiti ang dumating. Habang pinapalitan niya ang lahat ng door lock sa bahay, mula sa gate hanggang sa pintuan sa likod, pinapanood ko siya. Bawat pagpihit niya sa kanyang screwdriver, bawat pag-click ng bagong lock ay parang musika sa aking pandinig. Ito ang tunog ng pagbawi. Ito ang tunog ng seguridad. Hapon na nang dumating ang pinakahihintay ko. Isang messenger mula sa law office ni Attorney Rizal. Inabutan niya ako ng isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay ang mga dokumentong magiging panangga ko. Isang cease and desist letter. Formal na nagbabawal kina Isabela at Ramon na pumasok sa aking pag-aari o makipag-ugnayan sa akin sa anumang paraan na may kasamang pananakot. Nakakabit dito ang kopya ng titulo ng lupa, malinaw na nakapangalan sa akin. Ipadadala rin po namin ito sa address nila sa pamamagitan ng registered mail, ma'am, sabi ng messenger bago umalis. Ngunit alam kong hindi sila makapaghihintay sa sulat. Kinagabihan, habang tinutulungan ko si Leo sa kanyang homework, narinig ko ang malakas na pagbusina sa labas. Sunod-sunod, walang tigil. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang lumang kotse ni Ramon. Bumaba siya at si Isabela
Ang kanilang mga mukha ay galit na galit. Sinubukan ni Ramon na buksan ang gate pero hindi ito gumalaw. Sinubukan niya ulit. Mas malakas. Sinisipa at niyugyog ang rehas. Sofia, ano to? Bakit hindi namin mabuksan ang pinto? Sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Mama, sino yon? Tanong ni Leo. Medyo natatakot. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Wala yun, anak. Huwag mo silang pansinin. Mag-focus ka lang dyan sa ginagawa mo. Pero hindi sila tumigil. Si Isabela naman ang sumigaw. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Sorella Montinola, anong kalokohan to? Kanina sa grocery, hindi gumana ang card ko. Nakakahiya. Pinagtinginan ako ng mga tao. Ah, kaya pala. Buksan mo to kung hindi, sisirain namin to. Banta ni Ramon. Hindi ako natakot. Sa halip, lumabas ako sa pintuan sa harap, pero hindi ko binuksan ang screen door. Nakatayo ako roon, sa likod ng proteksyon ng aking bagong mga lock, habang sila ay nasa labas, parang mga asong ulol na gustong pumasok. Kalmado kong kinuha ang cease and desist letter mula sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan kong binuksan ang screen door, sapat lang para makalusot ang aking kamay. Iwinagayway ko ang papel sa harap ng kanilang mga mukha. Hindi nyo na kailangang hintayin ang sulat, sabi ko. Ang boses ko ay malamig at kontrolado. Heto na. Kinuha ito ni Ramon. Ang kanyang mukha ay naguguluhan. Binasa niya ito. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa galit, naging pagkalito, hanggang sa tuluyang hindi makapaniwala. Ibinigay niya ito kay Isabela. Nahirap basahin ito sa dilim. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Peke to! Hindi yan peke, sagot ko. Yan ang batas. Nakasaad diyan na pag-aari ko ang bahay na ito. At nakasaad din diyan na kung hindi kayo titigil sa panggugulo sa amin, mapipilitan akong tumawag ng pulis. Nakatitig lang sila sa akin. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakaawang. Ang reyna at ang kanyang alagad biglang nawalan ng kapangyarihan. Wala na sa kanila ang korona. Hindi yan totoo, bulong ni Isabela. Hindi yan magagawa sa amin ni Dario. Wala na si Dario, putol ko sa kanya. At sa pagsabi ko ng mga salitang yon, naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot, ngunit kasabay nito ay isang paglaya. Wala na siyang magagawa. Ako na ang magdedesisyon ngayon. Isinara ko ang screen door at nilock ito. Tinalikuran ko sila at pumasok sa loob ng bahay. Narinig ko pa ang ilang sigaw at pagmumura, pero unti-unti humina ang mga ito. Maya-maya, narinig ko ang pagsara ng pinto ng kotse at ang mabilis na pag-alis nito. Katahimikan. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan sa bahay na ito ay hindi na katahimikan ng kawalan. Ito na ang katahimikan ng kapayapaan. Ang katahimikan ay biniyak ng isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng galit at desperasyon. Isang umaga ng Sabado, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin at si Leo ay nanonood ng cartoons, isang pamilyar na kotse ang huminto nang padabog sa tapat ng aming gate. Bumaba sina Isabela at Ramon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sila basta galit, nagwawala sila. Sorella! Ang sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay matinis at nanggagalaiti. Hinahampas niya ang rehas ng gate na parang isang baliw. Magnanakaw, palabasin mo ang lahat ng gamit namin, ipinagkalat mo pala sa mga kamag-anak natin na wala na kaming pera, inahas mo ang sarili mong pamilya. Ang mga kapitbahay na abala sa kanilang mga gawain sa umaga ay nagsimulang huminto. Ang ilan ay sumilip sa siwang ng kanilang mga kurtina. Ang iba ay lumabas sa kanilang mga gate, nagkukunwaring nagwawalis, pero ang kanilang mga tainga ay nakatutok sa aming bahay. Ang eskandalo
ay nagsisimula na. Ito na ang kanilang huling alas, ang ipahiya ako sa harap ng lahat. Walang utang na loob. Sigaw naman ni Ramon. Sinisipa ang gate. Matapos kang pakainin at damitan, ito ang igaganti mo. Palamunin ka lang namin. Pera ng kapatid ko ang ipinatayo mo sa bahay na iyan. Hindi ako kumilos. Hinayaan ko silang isigaw ang lahat ng kasinungalingan nila. Hinayaan kong magtipon ang mga manunood. Hayaan mong marinig ng buong mundo ang kanilang bersyon ng kwento. Nang makita nilang hindi ako lumalabas, mas lalo silang nag-init. Kumuha si Isabela ng isang bato at nagsimulang ihampas ito sa gate. Lumilikha ng isang nakakabinging ingay. "Mama, I'm scared," sabi ni Leo. Lumapit sa akin at yumakap sa aking binti. Yumuko ako at hinalikan siya sa noo. "Don't be, anak. It's time for Mama to be brave," bulong ko. Pinatay ko ang telebisyon at sinabihan siyang manatili sa kanyang kwarto. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang 2 bagay mula sa drawer, ang kopya ng titulo ng lupa at ang maliit na itim na kwaderno ni Dario. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang ko ay kalmado at may bigat. Pagdating ko sa harap ng gate, tumigil ang pagwawala nila. Lahat ng mga kapitbahay ay nakatingin sa akin, naghihintay kung ano ang gagawin ko. Tumingin ako, hindi kina Isabela o Ramon, kundi sa mga kapitbahay ko, sa mga matang mapanghusga, sa mga taingang handang makinig sa tsismis. "Magandang umaga po sa inyong lahat," sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at hindi nanginginig. "Patawarin niyo po ang iskandalong ito. Ako po si Sorella Montinola." Binigyan ko ng diin ang aking pangalan noong dalaga. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ni Isabela. At ito pong bahay na tinitirhan ko. Pagpapatuloy ko, itinaas ang titulo para makita ng lahat. Ay nakapangalan sa akin. Sorella Montinola. Hindi po ito pamana. Hindi po ito pag-aari ng mga Ledesma. Ito po ay pag-aari ko. Di isang bulungan ang kumalat sa mga kapitbahay. Ang pera pong ipinambili nito ay galing sa 12 taon kong pagtatrabaho. Sabi ko, at ngayon ay tiningnan ko na sina Isabela at Ramon ng diretso sa mata. Ang bawat sentimo na ipinambili ninyo ng luho, ang bagong TV, ang mga bagong damit, ang mga pangkasino, ay galing sa perang pinag-ipunan ko para sa gamot ng aking anak. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig ko mula sa mga nakikinig. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Isabela. Mula sa galit, ito ay naging pamumutla. "Sinungaling!" sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. "Sinungaling?" tanong ko. At dahan-dahan kong itinaas ang itim na kwaderno. Nakasulat po lahat dito. Isinulat mismo ng anak ninyo. Ang bawat pisong kinuha niya sa akin. At ang bawat pisong ibinigay niya sa inyo. Gusto niyo bang basahin ko ng malakas? Hindi sila nakasagot. Nakatayo lang sila roon. Tulala, nahubaran ng lahat ng kanilang kasinungalingan sa harap ng buong mundo. Ang hiya na gusto nilang ibato sa akin ay bumalik sa kanila, 100 beses na mas mabigat. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay hindi na bulungan ng tsismis, kundi bulungan ng pagkutya na nakaturo sa kanila. Walang imik na tumalikod si Ramon. Binuksan ang pinto ng kotse at pumasok. Si Isabela ay naiwang nakatayo roon, nanginginig, bago siya nagmamadaling sumunod. Mabilis nilang pinaharurot ang kotse, papalayo sa kahihiyang sila mismo ang gumawa. Naiwan ako sa labas ng aking gate. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang pumasok sa kani-kanilang mga bahay, hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang ilan ay dahil sa hiya, ang iba ay dahil sa respeto. Isinara ko ang aking gate. Ang pag-click ng lock ay hudyat ng aking tagumpay. Hindi tagumpay ng paghihiganti, kundi tagumpay ng katotohanan. Tumingin ako sa aking bahay, ang aking kuta. Sa wakas, malaya na ako. Ang tagumpay ay may kasamang katahimikan. Pagkatapos ng iskandalo,
Ang aming kalye ay bumalik sa dati, ngunit may isang bagay na nagbago, respeto. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingnan ako na may halong awa at pagdududa ay ngumingiti na sa akin tuwing umaga. Isang simpleng tango, isang magalang na, "Good morning, Mrs. Sorella." Hindi na Ledesma, Montinola. Ako na ulit ang may-ari ng pangalan ko. Sa loob ng bahay nagsimula ang unti-unting paghilom. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit, lumapit si Leo at ipinakita sa akin ang kanyang drawing. Isang larawan ng aming bahay at sa harap nito ay dalawang figura. Isang malaki at isang maliit, magkahawak kamay. Sa itaas, isang malaking araw na nakangiti. "That's us, Mama," sabi niya. Itinuturo ang drawing. "We're happy now." Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang tunay na tagumpay. Ang kapayapaan sa loob ng aming tahanan. Ang ngiti sa mukha ng aking anak. Ngunit habang kami ay nagtatayo muli, sa kabilang panig ng lungsod, ang mundo ng mga Ledesma ay unti-unting gumuho. Ang karma ay isang bisitang hindi mo inaasahan, ngunit laging dumarating sa tamang oras. Unang dumating ang singil kay Ramon. Isang araw, habang siya ay nanonood ng telebisyon, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. "Hello? Is this Mr. Ramon Ledesma?" Tanong ng isang formal na boses. "Ako nga, bakit?" Iritableng sagot ni Ramon. "Sir, tumatawag po ako mula sa collection agency ng bangko. Tungkol po ito sa inyong outstanding balance sa inyong car loan. 3 months overdue na po kayo." Napatayo si Ramon. "Ano? Bayad na yan. Ang kapatid ko, si Sofia ang nag-aasikaso niyan." "Wala po kaming record ng anumang pagbabayad, sir," sabi ng ahente, walang emosyon. "Kung hindi niyo po ito mababayaran sa loob ng 1 linggo, mapipilitan po kaming i-repossess ang inyong sasakyan." Ang kotseng ipinagmamalaki niya, ang simbolo ng kanyang pagiging boss, ay malapit nang mawala. Sumunod naman si Isabela. Buong tapang siyang pumunta sa lingguhang merienda, kasama ang kanyang mga amiga. Isang grupo ng mga biyuda at may bahay na mahilig magtsismisan. Umupo siya sa kanilang paboritong mesa, naghihintay na purihin ang kanyang bagong blusa. Ngunit sa halip na papuri, isang malamig na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga kaibigan niya ay nag-iiwasan ng tingin, nagbubulungan sa isa't isa. "Narinig mo na ba?" Bulong ng isa. "Nakakahiya, nagwala raw sa kalye." "Kawawa naman si Sofia," sabi ng isa pa. Ang bait-bait pa naman ng batang yun. Hindi na siya ang reyna ng kanilang grupo. Siya na ang sentro ng tsismis. Ang kahihiyan na sinubukan niyang ibato sa akin ay bumalik sa kanya, nakakapit na parang pangalawang balat. Nang gabing iyon, sumabog ang lahat sa loob ng kanilang maliit na inuupahang bahay. "Ikaw ang may kasalanan nito," sigaw ni Isabela kay Ramon. "Kung hindi ka lang sana naging tamad at nagtrabaho ng maayos, hindi tayo aasa sa pera ng babaeng yun." "Ako? Ikaw ang may kasalanan," ganti ni Ramon. "Ang luho mo sa katawan, ang mga bag mo, ang mga alahas mo. Akala mo kung sino kang mayaman. Ngayon ano? Pati kotse ko, kukunin na." Nagsumbatan sila. Naglabasan ng mga lihim. Ang kanilang alyansa, na binuo ng kasakiman, ay gumuho nang wala na itong mapagkukunan ng yaman. Naiwan sila sa isang bahay na puno ng galit at pagsisisi, kasama ang mga bill na hindi nila kayang bayaran at isang reputasyong wasak na wasak. Isang gabi, habang nakatayo ako sa bintana ng aking bahay, tinitingnan ang tahimik na hardin, napagtanto ko ang isang bagay. Ang bahay na ito, ang kutang ipinaglaban ko, ay puno pa rin ng mga multo. Ang bawat sulok ay may alaala ni Dario, ng kanyang mga kasinungalingan at ng sakit na idinulot niya. Para tuluyang gumaling, kailangan kong umalis. Hindi dahil pinalayas ako, kundi dahil pinili ko. Kinuha ko ang aking cellphone, pero hindi numero ni Attorney Rizal ang hinanap ko.
Ang hinanap ko ay ang numero ng isang real estate agent na kaibigan ng dati kong katrabaho. "Hello, Maricel?" Sabi ko nang sagutin niya ang tawag. "Ako to, si Sofia, Sorella Montinola. Itatanong ko lang sana kung pwede mo akong tulungang ibenta ang bahay ko. Ang pagbebenta ng bahay sa Quezon City ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Para bang ang mismong tadhana ay nagmamadaling itaboy kami papalayo sa lugar na yon. Ang huling araw namin doon ay mapait at matamis. Habang nilalakad ko ang mga pasilyo na wala ng laman, ang bawat hakbang ko ay umalingaw-ngaw. Wala na ang mga muebles, wala na ang mga kurtina, wala na ang mga litrato. Ang tanging natira ay ang amoy ng bagong pintura na ipinahid ko para takpan ang mga gasgas at mantsa ng nakaraan. Ang biyahe pauwi sa Bicol ay mahaba, ngunit sa bawat kilometrong nilalayo namin sa Maynila, ganoon din kalayo ang nararamdaman kong paglaya. Iniwan namin ang mausok na hangin, ang walang katapusang trapiko, at ang mga alaalang puno ng sakit. Pinalitan ito ng mga luntiang bukirin, ng bughaw na kalangitan, at ng sariwang hangin na dumadampi sa aming mga mukha. Sa isang maliit at masikip na apartment sa Pasay, ang hangin ay mabigat at kulob. Ang paulit-ulit na pagpatak ng tubig mula sa sirang gripo sa kusina ang tanging musika sa kanilang katahimikan. Si Ramon ay nakaupo sa isang monoblock chair, kumakain ng instant noodles diretso mula sa kaldero. Ang kanyang kotse ay kinuha na ng bangko. Ang kanyang cellphone ay luma na at basag ang screen. "Wala na bang ibang makain dyan?" tanong niya. Ang boses ay iritado. "Kung may reklamo ka, magtrabaho ka," sagot ni Isabela mula sa kwarto. Lumabas siya. Ang kanyang mukha ay walang kolorete. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang lumang duster. "Puro ka reklamo. 1 taon na tayong ganito. Dahil yan sa katamaran mo. At dahil sa kasakiman mo," ganti ni Ramon. "Kung sana'y tinanggap na lang natin ang alok ni Sofia, edi sana may pera pa tayo ngayon. Pero hindi. Gusto mo ng lahat. Ayan, nakuha mo nga ang lahat. Lahat ng wala." Ang kanilang mga sigawan ay naging pang-araw-araw na. Ang dati reyna at prinsipe ng pagpapanggap ay mga bilanggo na ngayon sa isang impyernong sila mismo ang gumawa. Pinapalibutan ng alikabok at mga bayaring hindi matapos-tapos. Samantala, sa isang maliit na bayan sa Bicol, kung saan tanaw ang dagat, ang amoy ng sariwang hangin ay humahalo sa bango ng kapeng barako at bagong lutong pandesal. Mula sa perang pinagbentahan ng bahay, nakabili ako ng isang maliit na pwesto malapit sa dalampasigan. Itinayo ko ang pangarap na matagal ko nang itinago sa aking dibdib. Isang maliit na coffee shop. Cafe Sorella, ang nakapinta sa isang tabla ng kahoy sa labas. Ang aking cafe ay maliit, ngunit maaliwalas. Ang mga mesa ay yari sa kahoy na inanod sa dalampasigan. Ang mga palamuti ay mga kabibe at mga halamang dagat na pinulot namin ni Leo. Hindi ito magarbo, pero ito ay totoo. Ito ay akin. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakita ko sa aking anak. Ang hangin ng probinsya ay naging gamot sa kanyang mga baga. Ang dati madalas na pag-atake ng kanyang hika ay naging bihira na. Ang kanyang maputlang balat ay nagkaroon ng kulay dahil sa paglalaro sa ilalim ng araw. Mas madalas ko na siyang naririnig na tumawa. Isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong papuri mula sa aking mga customer. Isang hapon, habang abala ako sa pagtitimpla ng kape, lumapit siya sa akin. May dalang isang maliit na baon ng niyog na puno ng maliliit na kabibe. "Mama, look!" sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Para sa'yo. Para hindi ka na malungkot." Kinuha ko ang mga kabibe. Ang kanilang kinis ay malamig sa aking palad. Tumingin ako sa aking anak, sa aking maliit na kafe, at sa asul na dagat na kumikinang sa di kalayuan. Wala ng lungkot,
Wala nang takot. Nasa bahay na kami. Sa wakas, ang bawat umaga ni Sofia ay nagsisimula na sa amoy ng kape, sa init ng bagong pandesal, at sa marahang paghampas ng mga alon sa di kalayuan. Ang Cafe Sorella ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging puso ng isang maliit na komunidad. Dito nagtitipon ang mga mangingisda bago pumalaot, ang mga guro pagkatapos ng klase, at ang mga matatandang nagpapalipas ng oras. Hindi na siya si Sorella, ang byuda. Siya na si Manang Sofia ng Cafe Sorella. Ang kanyang kwento ay naging isang alamat na ibinubulong ng may paghanga, isang paalala na ang pinakamalakas na bagyo ay kayang lagpasan. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda ng isang order, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang tunog ng kanyang lumang cellphone na bihirang tumunog para sa mga tawag mula sa Maynila. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siya saglit, ngunit sinagot din ito. Hello? Mrs. Montinola? Si Attorney Rizal ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sofia. Attorney, kumusta na po kayo? May problema po ba? Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Wala, Sorella. Walang problema. Tumawag lang ako para mangumusta at para ibigay sa iyo ang huling update para maisara na natin ang libro. Natahimik si Sofia, naghihintay. Nakarating sa akin ang balita. Pagpapatuloy ng abogado. Dahil sa mga utang, nawala na rin sa kanila ang apartment na inuupahan nila sa Pasay. Naghiwalay na ng landas si Isabela at Ramon. Si Isabela, umuwi sa probinsya ng kanyang kapatid. Si Ramon naman, wala nang nakakaalam kung nasaan. Ang huling balita ay kung saan-saan siya nakikitira, nabubuhay sa awa ng mga kaibigan. Walang naramdamang saya si Sofia. Walang ngiti ng tagumpay. Ang naramdaman lang niya ay isang malalim at payapang paggaan ng loob. Ang bigat na hindi niya namalayang pasan pa rin niya ay tuluyan ng nawala. Tungkol naman kay Miss Lenora, dagdag ni Attorney Rizal, nagsusumikap siyang bayaran ang mga utang na iniwan ni Dario. May dalawa siyang trabaho, nagsisimula siyang muli, sa tamang paraan. Mabuti naman po kung ganon, mahinang sagot ni Sofia. Ikaw, Sorella, kumusta ka na talaga? Tumingin si Sofia sa paligid ng kanyang kafe. Nakita niya si Leo sa isang sulok, masayang nag-aayos ng mga kabibe sa isang garapon. Nakita niya ang paglubog ng araw sa dagat. Narinig niya ang tawanan ng kanyang mga customer. Ngumiti siya, isang ngangiting totoo at nagmumula sa puso. Payapa na po, attorney. Payapa na po ang buhay namin. Nang gabing iyon, pagkatapos isara ang kafe, naglakad sila ni Leo sa dalampasigan. Ang buhangin ay malamig sa kanilang mga paa. Ang hangin ay malinis. Mama, are you happy? Tanong ni Leo, habang pinupulot ang isang makinis na bato. Yumuko si Sofia at niyakap ang kanyang anak. Oo, anak. Sobrang saya ni Mama. Hindi ito ang kaligayahan na ipinangako sa mga fairy tale. Walang prinsipe, walang kastilyo. Ang kaligayahan niya ay mas totoo, mas matatag. Ito ang kaligayahan na itinayo mula sa mga durog na pangarap. Ito ang kaligayahan na diniligan ng luha at pinatibay ng katatagan. Ito ang kapayapaan na lasang kapeng barako. Matapang, totoo, at sapat na para gisingin ang iyong kaluluwa sa isang bagong umaga. Tumingin siya sa malawak na karagatan, sa walang hanggang abot tanaw. Tapos na. Sa wakas, tapos na. May mga gabi kapag ang huling customer ay nakaalis na at ang tanging ilaw na lang sa cafe ay ang nag-iisang bumbilya sa counter, nauupo ako sa aking paboritong silya sa labas. Dito, kaharap ang dagat na isang higanting salamin na payapang humihinga sa ilalim ng buwan, sinusulat ko sa aking isipan ang isang liham. Isang liham na hindi ko kailanman ipapadala. Para sa nakaraan una, para sa'yo, Dario.
Matagal kong kinamuhian ang alaala mo. Bawat sulok ng Maynila, bawat kanta sa radyo, lahat ay nagpapaalala sa akin ng iyong mga kasinungalingan. Ngunit ngayon, habang dinadama ko ang malamig na hangin mula sa dagat, natutunan ko ng paghiwalayin ang Dario na minahal ko at ang Dario na sumira sa akin. Pinapatawad ko na ang lalaking nangako sa akin ng habang buhay sa harap ng altar. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko. Pinapalaya ko na ang sakit, ang galit, para sa kapayapaan ng sarili kong puso. Para sa inyo, Isabela at Ramon. Hindi ko alam kung nasaan na kayo, at sa totoo lang, hindi ko na gustong malaman. Ang kinahinatnan ninyo ay hindi ko tagumpay. Iyan ay resulta ng sarili ninyong mga pagpili. Wala na akong nararamdamang galit. Wala na rin akong nararamdamang awa. Wala na. Isa na lang kayong kabanata sa isang librong matagal ko nang isinara at ibinalik sa estante. Tumingin ako sa bintana ng aming munting bahay sa likod ng kafe. Nakikita ko ang anino ni Leo, mahimbing na natutulog sa kanyang silid. Sa tabi ng kanyang kama, ang kanyang inhaler ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito madalas gamitin. Napapalibutan siya ng mga aklat at mga laruang gawa sa kahoy, hindi ng mga mamahaling gadgets. Ang kanyang kaligayahan ay simple at totoo. At panghuli, para sa babaeng umiiyak sa sahig ng kusina, 12 buwan na ang nakalipas. Para sa akin noon, gusto kitang yakapin. Gusto kong sabihin sa'yo na titila din ang ulan, na ang mga kamay na sa tingin mo ay magaspang at walang halaga. Iyan ang mga kamay na magtatayo ng isang bagong mundo para sa'yo at sa iyong anak, na ang pusong dinurog ay kayang tumibok muli, hindi para sa pag-ibig ng iba, kundi para sa pagmamahal sa sarili. Kinuha ko ang aking tasa ng kapeng barako na medyo lumamig na. Ang pait nito ay pamilyar at nagbibigay ginhawa. Hindi na ito ang pait ng luha, kundi ang pait ng katotohanan na ang buhay ay hindi perpekto pero kaya nitong maging buo. Tumayo ako at pumasok sa loob. Bago ko isara ang pinto ng kafe, tinanaw ko sa huling pagkakataon ang karagatan. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay parang isang pagbura. Pagbura sa sakit, sa takot, sa nakaraan. At ang bawat pag-urong nito, pabalik sa dagat ay isang pangako ng bagong simula, kinabukasan. Hindi ko kailangan ng isang liham. Ang aking kapayapaan, ang aking tahimik na tagumpay, ang bawat halakhak ng aking anak. Iyon ang aking sagot. At iyon ay sapat na.